Okay, tayo po tayo lahat habang inaakay natin yung mga kadistrito natin. Kantahan natin sila. Kantahan natin ang ating Panginoon. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Sabay natin. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I sing in the valley, I'll praise on the mountains. I'll praise when I'm sure, I'll praise when I'm doubted. I'll praise when outnumbered, I'll praise when surrounded. His grace is the water my enemy is drowning. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet. I won't be quiet, my God is alive, so how could I keep it inside? I won't be quiet. I won't be quiet, my God is alive, so how could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Okay, palakpakan natin ang ating Panginoon. I praise you. Praise cause you reign. Praise cause you rose and defeated the grave. I'll praise cause you're faithful. Praise cause you're true. Praise cause there's nobody's greater than you. I'll praise cause you're sovereign. Praise cause you reign. Praise cause you rose and defeated the grave. I'll praise cause you're faithful. Praise cause you're true. Praise cause there's nobody's greater than you. Praise the Lord, oh my Okay, lift natin, praise! Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Last time! Praise the Lord, oh my soul. Hallelujah. Sakbay nga iyawat na iti agsaw iti na itinagsapas. Shall we have a moment of silence? And mabaling isagana tayo, nagitipus-puso tayo to listen to the word. Agkararag tayo. Gundawayin o Diyos. Ngayon kami, Apo Diyos, agparintuming dita sangwanang. Umawag keng ka kan dumawat iti pabor. Tapniti kasta, agpakita ka kada kami. Babaen ka na iti sasaong. Sikaw, Lord, iti mapagundawayan nga agtimik. Iti amin, Apo Diyos, ngayang people nga adda ditoy.
nawaya ka apo, ayam-am mo, iti kinadyos mo, iti tumanggal maysa. Nawaya ka o Diyos, amang penek kadagiti mawaw nga kararwa, mang fill up kadagiti bakante, iti biyag, tunggal maysa. Kat Lord, punwem, kadagiti banag, ang mga naanay, iti biyag, dagito yung agtutubo. We thank you so much, iti panang awat mo, iti biyag mi, kahit aramidem, apo Diyos, tayo yung agundaway, akas, agmay-maysa kami, na umawat kadagiti bendisyon mo, babayang kadagiti sasaom, na ipalasat mo, kada kami. Dagito yung arod ama, tidawat yung kararagmi, tinagan na po Miso Kristo. Amen. Good morning to everyone. Unang-una, nagpapasalamat ako sa Waywabo team ng pagbibigay sa akin ng panahon para mag-ministry sa pamagitan ng lecture. At dahil ang nakatoka sa akin na aking i-discuss ay patungkol sa Espiritu Santo, ay maaaring may changes ng mga energy ng it's all about the Holy Spirit. So hindi ako masyadong sumisigaw. The Holy Spirit is gentle, pero kahit ganun, just observe and look how the Holy Spirit moves. At kailangan dito, nakabukas ang ating puso. Dahil ito na ay hindi sa pamagitan ng ating literal na mata, literal na tainga, kundi ang ating puso at ating espiritu ang nangangailangan nakabukas para sa ganon maging handa tayo sa anumang pagkilos ng Diyos sa atin. A call to advance or a call to move forward. Yun ang tema sa taong ito. Anong ibig sabihin nun? So maaaring itong tema ang magbibigay address sa mga sakit ng mga young people at maging ang mga iba pang mga Kristiyano. Maaring ito ay isang brand ng medisina para gamutin ang mga sakit ng mga laging hindi advance. Anong sakit yon? Yung mga laging late. Yung mga laging matamlay sa gawain. Yung palaging absent. So do you think advance yung mga yon? So sana ma-addressan itong mga issues ng ating Christian life. At mayroong isang character sa Bible, sa Luke chapter 19, ang pangalan niya ay si Zacchaeus. Siya ay pinuno ng tagasingil ng buwis. At nung si Jesus, alam niya na paparating sa Jericho, ay ninais niyang makita, mamukhaan, or makita kung sino siya. Pero nung dumating siya sa daan, wala na siyang makita dahil
punong-puno na ng mga tao, at siya ay pandak at maliit pa. So, kahit ginaganon niya, hindi niya makikita si Jesus Christ na paparating. Pero mayroon siyang ginawa para ma-solve yung problema. Tumakbo siya. O, di ba advance yun? Yun ang ibig sabihin. Tumakbo siya ahead. May nakita siyang sycamore tree, umakyat. At hinintay niya na dumating si Jesus Christ. At yun, nakita niya. At napansin naman ng ating Panginoong Hesukristo at sinabi sa Zacchaeus, bumaba ka dyan. At ako'y so yun, sinabi niya, napansin niya, bumaba ka dyan. Parang hindi ideal sa isang matanda at isang official na parang bata na umakyat doon sa punong kahoy. So parang kakaiba yun. But that's the work of faith. Isang lengguwahe ng pananampalataya yun. Para makita lang ang ating Panginoon. So, sa umagang ito, ang pagiging to enable to meet or para magawa natin yung objectives o yung tema, kailangan natin ang ibang maliban sa atin, maliban sa ating kalaman, maliban sa ating lakas, nangangailangan tayo ng empowerment na hindi galing sa atin, kundi galing sa Diyos. Amen? So ito yung takbo ng ating lecture sa umagang ito. Unang-una, ikumpanya ko ang patungkol sa Espiritu ng Diyos. Dahil sa Matthew chapter 19, verse 28, verse 19 to 20, di ba sabi doon? And baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Holy Spirit ko na tayo man. Okay. So may pangalan niya doon sa ating verse na kung saan ito yung laging dala-dala ng Tribal Gospel Mission at dito yung ating tatak ng ating ministry. Matthew 28 verse 19 to 20. And sana mangyari ito sa inyo. Be empowered by the Holy Spirit. Amen? Lahat ng hindi natin kakayanin, kailangan natin kakayanin. So yung hindi natin kakayanin sa ating sarili, may tutulong sa atin. So be empowered by the Holy Spirit. At dalawang part ang i-discuss ko rito. Unang-una is tatalakayin natin yung kanyang katangian, yung magagawa niya, at pagkatapos, paano natin marireceive yung mga yun. Amen? So, are you ready? Next slide. So, be a youth empowered by the Holy Spirit. Kahit gusto mong mag-advance, kahit gusto mong mag-move forward, pero napansin mo sa sarili mo, bakit wala pa rin nangyayari? Then, maybe, siya yung kailangan mo sa araw na ito. At sa buong buhay mo bilang Kristiyano. Yung empowerment by the Holy Spirit. May dalawang bahagi ito. Next. Ito yung aalamin natin. Siya bilang isang person of the Godhead. Father, Son, and the Holy Spirit. But the Holy Spirit is pictured in the Scripture as God, as real person, separate and distinct from both the Father and the Son. So, ang ating Diyos ay iisa, pero binubuo ng tatlong persona, at ang i-discuss ko ngayon ay yung
third person of the Godhead, walang iba kundi ang Holy Spirit. Hallelujah. Next. So sabi dito sa part 1, empowering works of the Holy Spirit. So ito yung unang bahagi. Ang kapangyarihan ng Espiritu Santo, yun muna ang ipapakilala ko. At ang unang part is divine works ascribed to the Holy Spirit. The divine works ascribed to the Holy Spirit. Ang mga trabaho o gawain ng Espiritu Santo na makikita natin sa pagitan ng Biblia at aking isa-isahin. Unang-una, dahil ito ay hindi Bible study, hindi rin, so hindi ko masyadong inilagay doon yung mga verses at mga references. Okay? So, unang-una, next. Anong makikita natin? Isa sa kanyang mga gawain ay He creates. He creates. Kasama siya sa paglikha sa unang chapter ng Genesis. So, He creates. Pangalawa, give lives. Mga buhay, magsabi nga ng praise the Lord. Okay. So bakit kayo buhay? May nagbigay ng buhay sa inyo. And He is the Holy Spirit. Next, gives life, then cast out devils. So sabi ng Bible, by the anointing and the power of the Holy Spirit, yung mga devil spirit, mga demons, ay mapapalayas. Not by might nor by power, but by my spirit, says God. So, yung mga katangian sa ating buhay na may impluensya ng demonyo o namang gawain na hindi kalugod-lugod sa Diyos, ay maaring mawawakasan yan sa pamagitan ng power. Power, sabi nga natin. So, kanino manggagaling yun? From the Holy Spirit. Okay? So, huwag kayong matakot sa demonyo, huwag kayong matakot sa devil. It's because mayroon sa atin ang may kakayanan para itaboy at para talunin. Ano pa? Maliban dyan? So, nandyan na lahat. Convict sin. He redeems. Our Redeemer is Jesus Christ. And the work of the Holy Spirit is to redeem. Siya ang mag-e-execute sa ginawa ng ating Panginoong Hesukristo bilang Redeemer, at siya ang kikilos para mapapasa inyo ang redemption. Amen? Kaya nasa atin ang salvation dahil sa kapangyarihan ng Espiritu Santo to convict you from your sin and then to receive His blessing and His grace. So, redeems, He resurrect. Ating katawan ay may katapusan. Dahil ito ay galing sa lupa, sa ashes, babalik din sa lupa. Pero may sinabi ng Bible na kahit ganun, may kamatayan ang ating katawan. Pero yung may kapangyarihan ng Espiritu Santo na bumuhay kay Kristo ay magwo-work din sa atin para bubuhayin ang ating katawan. Amen? So may kapangyarihan ng Diyos to resurrect. At kahit may sakit ka, may kapangyarihan ng Diyos para buhayin ka at ibalik sa tamang at dapat na kalusugan.
Glory to God. Inspire Scripture. So, pag binabasa mo yung Bible na nakadepende ka sa Diyos, maaari mong maunawaan. Pero pag binabasa mo, nakadepende ka sa yung pag-unawa, maaring hindi mo maunawaan. At bakit nga ba sa dami ng ating mga preacher ngayon ay bakit mayroong mga pagkakaiba ng pagpapaliwanag at interpretasyon sa Bible? Maaari talagang magkaiba-iba ang paliwanag pag hindi rin tayo in-inspire ng Espiritu Santo to understand it. Kasi ang iba, they will interpret the Bible sa kanilang perspective, hindi sa perspective ng Diyos. So doon nagkakaiba. Pwede mo namang i-justify kung anong ginagawa mo using the Bible. Pero, is that inspired by the Holy Spirit? Yung interpretation mo? So kailangan natin, ang Biblia, we need to understand through the inspiration of the Holy Spirit. So yun, hindi natin lubos maunawaan ang salita ng Diyos pag walang tulong ang Espiritu Santo. Amen? Nawanin ti agamen, gawit tayon. Nakaluto dan saan? Hallelujah. At dapat natin maunawaan sa buhay nating Kristiyano ay hindi talaga nakukuha sa hep-hep hooray, kundi talaga ang kailangan natin ang Espiritu Santo. Then, distributes gift. So, nung nag-distribute ang Espiritu Santo ng mga gifts, magkakaiba tayo ng tinanggap. Magkakaiba tayo ng tinanggap. Kaya makikita natin, magkakaiba ng gift na ginagamit para pagsilbihan ang ating Panginoon. Amen? So, avoid comparing your gift to others. Kasi magkakaiba tayo. At don't be jealous sa gift ng iba. Magpasalamat ka kung meron ka. Hallelujah. And then, stir up your gift. Gagamitin mo para mahasa at doon ka rin i-bless ng ating Panginoon. Distribute gifts and then form the body of Christ. Induce with power. Yun ang gustong-gusto ko eh. Changes lives. Bakit maraming pumapasok din sa simbahan pero hindi na walang transformation? Ito yung kulang. Hindi kumikilos ang Espiritu Santo sa kanila eh. Ang pinakikilos nila ang kanilang sarili at laman. Pero pag hayaan natin ang pagkilos ng Espiritu Santo, ang dali-daling matransform. Ang dali-daling matransform. Hindi na yung lakas mo, kundi yung kapangyarihan na galing sa Diyos. Amen? Hallelujah. Then, directs gospel's work. Siya yung pumili, nagsugo ng mga leaders, mga apostles, teachers, evangelists, kung saan sila gagamitin ng Diyos. So, nagkataon naman na yung pagkatawag ng Diyos sa akin, dito sa Tribal Gospel Mission, o di manatili ako dito. At dito ako magpapagamit. Amen? So, Holy Spirit din ang gumawa ng ganon. Freeze from sin. Are you struggling with sin? May mga nakikita nyo ba sa buhay nyo na parang hirap na hirap kayo? Yun ang struggle nyo araw-araw. Pag kayo'y mag-e-end of the day, mayroon kayong guilt sa loob dahil sa kasalanan na yon. So nag-i-struggle ka. At kung minsan, ina-appoint ka niya
Brother, mag-lead ka nga ng opening prayer. Ay, wag. Kung minsan, dahil sa guilt. Pero ito, ang gawain ng Espiritu Santo. He will free you from sin. He will free you from sin. Maaari ngang hindi ka possess ng demonyo. Maaari ka nga na hindi, walang words sa inyo na italida ka, kayang pa lang nga pugsaten. Wenno kayam nga tumbain tinwang. Maaring hindi ganun. Pero mayroon kang struggle sa kasalanan. Sinong makakasolve yan? Sinubukan mo yung sarili mo, di mo kaya. So here is the Holy Spirit to help you. Not just to convict you, but to free you from sin. Paano natin makikita ang isang tao na siya talaga ay pinalaya sa kasalanan? Pinalaya sa anumang impluwensya ng kasalanan at kademonyuhan. Meron akong ipapakita based sa isang lalaki na linooban ng demonyo sa ilang medyo matagal na panahon. Pero nung dumating si Kristo sa kanyang buhay, pinalayas niya yung devil. Tinanong niya yung pangalan ng demonyo. Sabi niya, ang pangalan mo? Sumagot naman, sabi niya, legions or armada sa Ilocano. Dahil sabi niya, dahil marami kami. So makikita natin, anong pangalan mo? Ang pangalan niya ay legion. Dahil marami sila. Pero yung kinakausap, singular. So gusto kong ipaliwanag ang pagka-Diyos sa pamagitan ng term na yon. Pag tayo nakikiusap sa Panginoon, iisang Diyos siya. Dahil Diyos nga, isong ano agkararag tayo, hantayo ako na nga, da kayo nga Diyos mi. Ay, hindi pa kahit nagadado. So huwag niyang sinabi, kayong mga demonyo. Oh, legion. Mayroong pangalan na bumuo sa kanila. So, huwag na tayong magkamali. Pag ang tinutukoy natin, yung Diyos natin, alam na natin that mayroong 3 distinct person. Pero alam din natin na iisa sila. So, huwag na nating sabihin nga na kayo nga Diyos mi. Tama. It will confuse. Hallelujah. So, ano yung sign na nakita natin? Nung napalayas na yung demonyo sa buhay ng lalaking yon, umupo siya sa harapan ni Jesus Christ. Sabi doon, bumalik na yung kanyang katinuan. And then, pangalawa, nagbihis ng maganda. So, ang isang sign na ikaw ay matino, sa pananamit pa lang, may ipapakita na kung matino ka o hindi. You see? Sino namang tao ang may tamang pag-iisip na ine-expose na yung kanyang sarili? Di ba? Sino mang taong may tama sa pag-iisip, tapos kung anong ginagawa na hindi tama. So kung tama yung isip mo, tama yung ginagawa mo. Ganun yun. Amen. So yun ang ibinalik, ang bumalik sa kanya nung napalaya siya sa legions na yun. Amen. At yun, bumalik yung kanyang katinuan. Hallelujah. Appreciate mo yung katabi mo. Oh, may katinuan ka. Dahil kung hindi ka matino, hindi ka pumunta rito, marami kang alibay, marami kang excuses. O, di ba? So, we need to appreciate that. O kaya, namangha ka dahil bigla-bigla nandito. So, ang sabihin mo sa kanya, matino ka pala. Akala.
kailangan maibalik yung tamang pag-iisip o yung katinuan. Pag bubalik na yon, hindi na problema yung hindi na problema yung mga iba. Na bumalik ka na sa tama. Amen? That's alignment. Amen? Matagal nang ninakaw ng dyablo yun. Ilang taon. Pero nung napalaya, wow, bumalik. At gusto niyang sumunod kay Kristo. Pero sabi ni Kristo, huwag na, uwi ka na lang at mag-witness ka sa ginawa ng Diyos sa'yo. Amen? So, dapat ngayon, iniisip mo na, ano ang iwi-witness ko pag uwi? Ano kaya ang ikukwento ko pag uwi ko? Hindi yung alanganin na dumating ka dito, pagbalik mo, alanganin na naman. Walang nasettle. Dapat may ikukwento ka na karanasan na ginawa ng Diyos sa'yo, pagbalik sa church, pagbalik sa pamilya, at para sila'y matuwa. Amen? At iyon mismo ang magsasabi, oh, may changes na nangyari sa akin. At kung may nagtataka, alam mo rin ang sagot. Yan ang kapangyarihan ng Espiritu Santo. Amen? Hallelujah. So yun ang bears witness for Christ. Kung mayroong magpapakilala ng patungkol sa ating Panginoong Hesukristo, walang iba kundi ang Espiritu Santo. Mayroon kaming mga kakulangan bilang pastor at sino mang preacher. Maaaring hindi maipaliwanag lahat yung mga bagay-bagay patungkol kay Kristo, pero ang Espiritu Santo, siya yung magpapaunawa. Hallelujah. At yung mga naunawaan din namin, yan ay bunga ng pagkilos ng Espiritu Santo. Next, search the deep things of God. So kimatin na dagiti na unig nga banbanag iti Diyos. Yung mga hindi natin naiintindihan patungkol sa Diyos, ang Espiritu Santo, our great teacher, siya yung magpapaliwanag. And bring things to remembrance and teaches and guides into all truth. Hallelujah. Mayroon na tayo sa panahon na tinatawag na digital world. Hindi lahat yung mga maaring biktima kayo or maaring kayo rin ay promoters ng mga fake news dahil hindi nyo dinidiscern. Para masave tayo sa mga ganon, we need the Holy Spirit. Amen? Nagtataka ba kayo? Bakit yung mga iba isineshare nila yung mga messages or posts? Bakit kami wala? Kasi dinidiscern muna bago tinitingnan kung nakakatulong o hindi. Ang Holy Spirit ang mag-guide para dalhin tayo sa tamang katuruan, and He will guide us into all truth. All truth, sabi nga natin. Hallelujah. All truth. Hindi half truth, partial truth, kundi all truth. Ang daming itinuturo ng salita ng Diyos na mga katotohanan. Reveals secret and dwells in believers. Next, gives victory over sin and temptation. Nag-i-struggle sa kasalanan at sa temptasyon, ito yung susi para ma-solve. The empowerment of the Holy Spirit. At ito pa, guides in daily problem. Daily problem. So araw-araw may problema. Maaring ang problema na yan ay galing sa dyablo, o kaya yung problema na yan galing sa mundo, o yung problema na yan ay dahil gawa mo. Ano man ang dahilan, the Holy Spirit will guide us in our daily problem. Amen?
So, dahil ba sa problema kaya tayo'y humihingi sa Diyos or kumakapit sa Espiritu Santo? Hindi sana. Dahil kung ganun ang rason, mas maganda na may daily problem ka. Mayroon din ang panahon sa aking buhay na uma akong ti problema. Iso nga kararag ko na yung prayer of Jabez. Sabi ko sa Lord, nakakapagod naman kung lahat na lang, all na lang, problema na lang. Nakakapagod. Seraaman na ito nga problema po Diyos. And then, bendisyonan na kitde. Bless me and increase my territory. So, ipinag-pray ko yun with tears. Kasi naramdaman ko yung impact ng problema. Gives victory over sin. Guides daily problem. Ano pa? Adopts into God's family. So, ang banal na Espiritu, ang naglapit sa atin, sa ating Panginoong Hesukristo, at para tayo'y tanggap sa pamilya ng Diyos. Hallelujah. Then, helps in prayer. Nakakatulong yan. Nakakatulong siya sa ating pananalangin. Honestly, sino sa atin ang buhay pa rin ang prayer life? Umisim kayo lang, tapno hang halata nga panatilihin nyo yun. Kung di mo alam ang iyong ipapanalangin, then here is the Holy Spirit to help you in prayer. Next, washes from sins, sanctifies, and justifies. That's all about salvation. Then, paano ba yung yung sabi dito, impart and causes supernatural powers to be manifested through believers. Paano ba yung work ng Holy Spirit? Tapos, kung kumikilos siya sa atin, paano natin masasabi na tayo secure at safe? So, maybe we can explain through this illustration. Ang sa air defense ng Israel ay itong Iron Dome. So kahit ilang missiles dinidetect ng kanilang radar, pinapatay na sa air. So masisave yung mga Israelitas. So kung merong ganun na system dito sa mundo, ay kailangan nating paniwalaan na mayroon ding ginagawa ng Diyos na hindi natin nakikita. Binabalak pa lang ng dyablo, pero dahil nasa Diyos ka, agad pinapatay ng pagkilos ng Diyos. Amen? So yun ang napakaganda pag may Holy Spirit sa atin. He is our defense. He is our confidence. He is our security. So imparts and causes supernatural power to be manifested through believers. Next. Impart the fruit of the Holy Spirit. Okay? Bunga ng Espiritu Santo, may 9 sa Galatians chapter 5 verse 19. And seals men to divine ownership. Anong ibig sabihin nun? Sa oras na tayo iniligtas ng Diyos sa pamagitan ng ating pagtanggap kay Kristo Jesus,
dapat may tatak, may selyo na totoo nga, may katibayan. At ang nagpapatibay na tayo nga'y ligtas or tinubos ng Diyos ay ang Espiritu Santo na sumasa atin. Amen? Kasi walang literal eh. So bago tayo, at huwag sana, bago sana magtatak si Antichrist ng 666, ay dapat may tatak ka na. Amen? Tatak ng Espiritu Santo. Hallelujah. So if you respond to the call to advance, that's your advantage. That's your advantage. If you will not respond, that's our disadvantage. Bentahe sa ating buhay pag tayo'y nagmo-move forward. Ito pa, give access to God, imparts revelation, fills believers. If you are believers, kailangan mapuno ka ng banal na Espiritu. And then causes obedience to truth. Ito na naman, gusto kong i-discuss ito. Ang daming mga simpleng utos pero hindi natin nagagawa. Bakit? Mga simpleng utos, nag-i-struggle pa tayo. Why? Respect your father and your mother. Mahirap nang gawin. Bakit? Love the Lord your God with all your heart, all your soul. The great commandment. Mga simpleng instruction, mahirap sundin. Bakit ganun? Kasi kulang tayo sa empowerment. Oras na tayo'y tumanggap ng pagkilos ng Diyos, madali lang mag-obey sa truth. Yan ang susi. And then speak of Christ and glorifies Him. Confirm the gospel. Next. So kahit hindi natin basahin lahat, nakita na natin ang daming gawain ng ating Espiritu Santo. Marami siyang maa-accomplish pag siya'y kumilos sa atin. Amen? Gusto ko lang sabihin na ang pagtanggap or yung kilos ng banal na Espiritu, ang dami niyang magagawa sa ating buhay. Letter B, the divine offices ascribed to the Holy Spirit. Siya ang general overseer of churches. So, meron tayong mga founders in every ministries, mga general overseers, district overseers, pero the whole church, ang general overseer is the Holy Spirit. The bestower of spiritual gift, the comforter, helper, guide of all saints. Next. Ano pa ba? The power of God in the earth. Alam na natin ang ating Panginoong Hesukristo na sa langit. Ang kumikilos ngayon in all the earth is the power of the Holy Spirit. Siya yung nag-e-execute ng pagkilos ng Diyos dito sa lupa. The great teacher of men. Yan. Kung mayroong mga sobrang napakagaling na nagtuturo, ang Holy Spirit ang pinaka. The chief witness for God on earth. Tayo, we can also witness sa tulong ng Diyos, sa ating kakayanan, pero ang Espiritu Santo ang gumagabay
at siya yung gumagamit sa atin. So, chief witness of God, for God on earth. The healer of sins. Siya yung gumagamot sa mga ating mga karamdaman. Kung tayo nakakaranas ng kahinaan, sakit, karamdaman, ang Holy Spirit ang ating healer. I-execute na yung tapos ng ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Di ba? Our Jehovah Rapha, Jesus is our healer, pero i-execute ng Holy Spirit. Then, the character builder. O kahit iyon lang ang gusto kong i-present sa inyo. Pero marami pa eh. Even yung nabanggit kanina, marami pa yon. Kaya, dyan lang muna. At, diinin nga muna natin tong character builder. Pag ang Holy Spirit na tinanggap natin ay kumikilos sa ating buhay, i-build niya sa atin ang Christ-likeness character. Amen? Yung nakikita natin na katangian ng ating Panginoong Hesukristo. Humble, teachable, obedience, madedevelop yung mga karakter na yan. Anong mas mahirap i-build up? Character or building? Sa building, basta may plano at may worker na nakakaalam mag-interpret, then laborer, mapapatayo na. Pero yung character, huwag mong asahan yung na siya yung magbi-build up para sa iyo. So, ikaw dapat tumayo sa sarili mo sa tulong ng Espiritu Santo para ma-build up yung Christ-likeness character. At yung pangalawang bahagi, next. So ito yung tinapos na natin. Yung part 1, empowering the works of the Holy Spirit. Nakita na natin yung divine works ascribed to the Holy Spirit and the divine offices na yung mga nabanggit na offices na yun ay credited or tumutukoy sa Holy Spirit. Dito sa part 2 is spiritual power in tears. Spiritual power in tears. Oh, maraming nasayang na luha. Maraming naitapon na luha na walang kabuluhan. Dahil ginamit mo yan sa paghahabol-habol sa tumakas sa'yo na boyfriend at girlfriend. Tapos iyak ka ng iyak. Anong napala mo? Nanghihina ka, na-discourage ka. Nawalan ka na ng inspirasyon. Nawalan ka na ng buhay. Ang iba pa, nag-suicide na. Nasayang yung mga luha. Pero hito na naman, ikukumpanya ko. I-introduce namin sa inyo ang trabaho ng banal na Espiritu Santo. So tama yung sinabi ng isang preacher. Kung di mo alam umiyak sa Diyos, paiiyakin ka ng dyablo. Pero pag ikaw ay umiiyak sa Diyos, hindi ka basta-basta paiyakin ng problema. Hindi ka basta-basta paiyakin ng sino man. So there is spiritual power in tears. Huwag niyong sayangin yung mga luha na basta na lang tumulo dahil iniwan ka niya.
Oh, kulang na naman ng allowance. Nag-iisa na naman ako. It is easy to explain kasi ako mismo naranasan ko yung mga ang trabaho ng banal na espiritu na to. So there is spiritual power in tears. Pwede na kayong lumuha, pwede kayong umiyak, pero sana sa ngayon, umiyak na kayo sa Diyos. Iba yung feeling pag sa Diyos ka umiyak. Lumalabas yung glory niya sa mukha mo kahit tumutulo yung luha mo. Iba yung umiiyak ka sa kung sino man. Kasi it's a cry of hopelessness, desperation. Pero pag ikaw ay umiiyak, lumuluha, dahil sa kagustuhan mo at paghingi mo ng tulong sa Diyos, wow, you will have an advantage. Tunghayan natin yung mga sinabi ng Bible patungkol sa tears. Bakit sinabi natin there is spiritual power in tears? Next. In the scripture, tears are not just signs of sorrow or weakness. They are often sacred. Wow, sacred. Amen? Bakit may butas kasi yung ating mga mata? May purpose yan. May sacred purpose. At maaari siguro dahil din sa mga maling na-discuss patungkol dito, pag tayo nagwo-worship, may nagsasabi, emotional lang yan. Siguro tinitipid na ng iba. Hanggang ang church ngayon inadapt na. Nakamagmaga nga uminig ti simbahan, makamagmagaman in norumwar. Parang walang nangyari. But if we look at the scripture, it is an expression of the heart, deeply connected to God's Spirit, moving in person. Hindi ka pwedeng hindi lumuha pag ang Holy Spirit talaga kumilos sa'yo. Bago nga yung travel ng mga young people kahapon, nagpaiwan ako, nagpray-pray for the blessing, protection. Hindi mo talaga walain. Pag kumilos yung presensya ng Diyos, nandun na yun eh. Magsasubmit na talaga yung emotion mo. Magsasubmit talaga katawan mo. Maluluha ka sa excitement. Maluluha ka sa kapangyarihan na ine-impart ng Diyos sa'yo. Kaya huwag na tayong maghusgahan sa yutkam na to. Hantayo agkikinan tiyaw no addati. Makarik na ti presensya ti Diyos, agluwa, agsangit, hanyong akon kunain. Ay, bakla. Di ba bagati kasjay? Is not a sign of weakness. A sign ki di nga matinuka. Ken adda iti tarigagay mo. Sabi dito, they are often sacred. Maaring mayroong hindi sacred. Yun yung binanggit ko kanina. Kung iba yung iniiyakan mo. Pero pag ito ay ginamit, tumutulo yung luha mo dahil sa pagkilos ng banal na Espiritu Santo, that's sacred. At kahit pa walang pagkilos ng Espiritu Santo, ikaw mag-initiate para kumilos. Your tears may invite the move of God.
So here, how tears can carry spiritual power. Next. Tears reveal a softened heart. Ibig sabihin, yung puso mo mamon, malambot. Bakit may mga tao ang hirap? Ang conviction sa kanila. Ang puso, bato. A heart that cries is often a heart that tender before God. That tenderness is something the Holy Spirit values and wants with. Hallelujah. Na pag tumutulo yung luha mo, linilinisan niya yung mata mo, nalilinis din yung kaluluwa mo. Dahil that's the response of your physical to what is happening sa loob. May mababasa sa Ezekiel chapter 36 verse 26 to 27, sabi dito, bibigyan ko kayo ng bagong puso at lalagyan ko kayo ng bagong espiritu sa loob ninyo. So saan daw ilalagay yung espiritu? Sa labas, sa loob? O sa loob. So sasamahan kanya. Aking aalisin ang batong puso sa inyong laman at aking bibigyan kayo ng pusong laman. Aking ilalagay ang aking, okay, let's connect verse 26, 27. Mahirap ilagay ng Diyos ang kanyang espiritu sa pusong bato. Dapat yung puso na yan lumambot. Dapat hallelujah. Dapat mag-response sa conviction or sa touch ng Espiritu Santo. Dahil sabi sa 27, aking ilalagay ang aking espiritu sa loob ninyo. Ibig sabihin, kung mananatili yung pusong bato, hindi papasok, hindi magwo-work ang kapangyarihan ng Espiritu Santo. Hallelujah. Maari ngang hindi ka umiiyak, pero ang problema, pinapaiyak mo ng iba. Yun ang problema. Pag pusong bato. Matigas ka, pero ang umiiyak sa'yo yung mama mo, yung papa mo, dahil problema, lahat dulot mo. Eh kung yung puso mo napalambot, yung puso mo talagang naging tender heart, matutuwa yung mga tao surrounding you. Lalong-lalo na yung pamilya mo, mga kasama mo. Amen? So, ang hirap dito pag pinapatigas natin ang ating puso. Dapat yan lumambot para palitan ng Diyos. At lalagyan na ilalagay niya ang banal na Espiritu. Amen? Hallelujah. Pangalawa, on how tears can carry spiritual power. Tears can be a form of prayer. Even when we cannot speak, our tears can speak for us. Kadalasan may mga pagkakataon, di ko na alam kung anong ipanalangin ko sa sitwasyong ito. Tumutulo na lang, nananahimik. And let the tears pray. Alam na ng Diyos. At may sabi dun sa Psalm 56 verse 8, you have collected all my tears in your battle. May botelya na pinaglalagyan ng Diyos sa ating mga luha. Pag yan ay connected sa Diyos. Pero pag sa iba ka umiiyak, sayang.
Hallelujah. Still, we are speaking about spiritual power. And number 3, tears invite God's presence. Subukan mo ngang imbitahin ng presensya ng Diyos na nandun ka sa feeling na galit na galit. Mahirap. Hindi lalapit sa yun. Pero pag tears invite God's presence, there's something about real, honest emotion that draws God's presence. The Bible often shows people crying out and God responding. Marami nga example sa Bible. Umiyak sa Diyos. Pinakinggan ng Diyos. Ang isa ay si Hezekiah. May problema siya may sakit siya. At sinabi ng propeta, ihanda mo na dahil mamamatay ka na. Pero umiyak si Hezekiah at tumanggap ng pabor mula sa Diyos na dagdagan ang kanyang buhay. So the Lord is near to the broken and save the crushed in the spirit. Ang mga young people, kayong mga young people, maraming pinagdadaanan. Maraming struggle. Pag hindi ka handa, ikaw ang matatalo. Pero pag ikaw ay handa, alam mo kung paano humingi sa Diyos. Alam mong gamitin yung spiritual power. Hindi ikaw ang matatalo. Number 4, tears can be healing and cleansing. Habang tumutulo ang iyong luha, habang nasa presensya ka ng Diyos, hindi mo namamalayan, lumuluwag na yung kalooban mo. Nahihil na pala yung emotion mo. Nahihil ka na pala sa mga karamdaman. Spiritually, tears can be like a release or purification. When the Holy Spirit convicts or comfort, many experience deep healing through weeping. Hallelujah. Number 5. Tears lead to joy. God doesn't leave us in our tears. Hindi tayo mananatili na luhaan or talunan. Kung alam natin kung paano lumapit sa Diyos, ipra-process niya that will lead into your breakthrough and joy. And you will conclude at the end, all things work together for good. Yan na ang sasabihin mo. Hallelujah. Weeping may endure for a night, but joy comes in the morning. Let's also look some biblical experiences. Nandyan siguro. Biblical experiences or historical experiences concerning tears. Next slide. Next. Meron tayong mababasa sa Nehemiah chapter 8, verse 8 to 9.
Sabi dito, binasa nila ang kautusan ng Diyos at isinalin ito sa kanilang wika at ipaniliwanag ito upang maunawaan ng mga tao. Nang malaman ng mga tao ang dapat nilang gawin ayon sa kautusan, nabagbag ang kanilang kalooban at sila'y umiyak. So, parang wala na ngayon. Yung habang binabasa mo yung salita ng Diyos, may tumutulong luha dahil nagwo-work na yung Word of God, may conviction na nangyayari. Kung minsan, may effect talaga yung ating technology minsan. Kasi parang inilalabas tayo sa ating sarili. Nasubukan kong to handle a recollection ng mga senior high. At dahil kulang sa preparation, hindi sila prepare, mahirap mong i-connect talaga yung parang they are outside the word. Iilan lang talaga yung receptive. Sabi niyang madam nila, itabi nyo muna yung mga cellphone nyo, ilagay nyo muna dun sa gilid, ilagay nyo muna sa bag nyo. Wala. So, ang hirap. So, parang ang buhay nila nasa cellphone. Maraming na itutulong. Pero pag hindi tayo aware din sa paggamit, maaaring Number 2, so tears as a response to God's presence or word. So how do you respond kung mayroong mga reading of the scripture? Reading pala, wala pang preaching eh. Nung binabasa pa lang talagang nag-work na sa mga Israelitas, sila na'y umiyak. Sabi nila, nagkamali kami. Kami yun. Sa ngayon, dahil practice natin, kung minsan, yung pagiging judgmental, ang attitude natin sa Word of God ay ganito. Oy, sana umaten si sister na yun, para sa kanya yun eh. Sana. So, parang ang sabi natin, yung salita ng Diyos hindi para sa atin. Para sa kanila. Number 2, tears in the presence of Jesus who represent the Spirit in fullness. Mababasa natin sa Luke chapter 7, 37 to 38. Mayroong isang makasalanang babae na gumawa ng kwento sa Biblia. Dahil grabe hindi niya ma-release yung kanyang pagka-guilty sa kanyang kasalanan. So gumawa siya ng paraan para maibsan yung bigat na dala-dala niya. At lumapit sa ating Panginoong Hesukristo. The sinful woman washes Jesus' feet with her tears. Talagang totoo yung kanyang, totoo siya sa kanyang nararamdaman. Tinutuhanan niya. Ginawa niya yun as moment of repentance, love, and surrender.
At gusto kong i-emphasize ang bagay na ito. Kahit sinasabi natin na talagang yung pagkilos at kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo ay kailangan natin hindi basta-basta sumasa atin. Ang proseso is you cannot directly receive the Holy Spirit mula sa Kanya. Amen? Ang step dyan is, kailangang tanggapin mo muna si Kristo sa buhay mo kasi siya ang magsusugo sa Espiritu para sa iyo. Amen? Kasi, Jesus is the way, the truth. Para sigurado tayong totoong Espiritu yung tinanggap natin, dapat unang-una tanggap natin si Jesus Christ. Amen? Hindi ka na makukulto kung tanggap mo si Kristo and then tatanggapin mo pa yung kapangyarihan ng Espiritu Santo. Wala nang false doon. Pero umalis ka kay Kristo, tapos may natanggap kang Espiritu, I doubt kung Holy Spirit yun. Amen? So, ang maggagaranti na iyon talaga ay kapangyarihan ng Espiritu Santo, tatanggapin muna natin si Jesus Christ, sigurado tayo sa ating pananampalataya kay Kristo, and then, we long and ask the empowerment of the Holy Spirit. Kasi yun ang nangyari. At pag kumilos sa'yo ang kapangyarihan ng Espiritu Santo, hindi ka napabalik-balik sa kung ano yung past mo. Mangyayari yung changes lives na sinabi. Number 3, tears and the work of the Holy Spirit. Itong Romans chapter 8 verse 26, isusustain niya yung nauna kong sinabi na yung tears mismo ay prayer. Kasi sabi sa Romans chapter 8 verse 26, the Spirit Himself intercedes for us through the wordless groans. Walang salita. Wala kang binabanggit. Pero alam mo that you are in groaning. You are on prayer. The deep inner connection often manifests physically, tears, and trembling. Hallelujah. God has sent the Spirit of His Son into our hearts, crying, Abba, Father. So bakit mayroon tayong ganun na pananabik sa Diyos at pagnanais sa presensya ng ating Ama? Ito ay trabaho ng banal na Espiritu. God has sent the Spirit of His Son into our hearts, crying, Abba, Father. O Ama, sa Ama ng ating Panginoong Hesukristo. So the Holy Spirit works in our lives dahil siya ang marka o tatak ng ating katubusan. So yung tinatawag ng ating Panginoong Hesukristo na Ama, pwede rin tayong tumawag, Abba, Father. That's kind of intimate, emotional cry is their tears. And lastly, Psalm 56 verse 8, iyong ibinilang ang aking mga paglalakbay,
ilagay mo ang aking mga luha sa botelya mo. Wala ba sila sa aklat mo? Binibilang ng Diyos ang ating mga paglalakbay, yung mga time na tayo'y nadudurog ang ating puso, mga time na tayo'y umiiyak sa Diyos, iniipon niya, hindi nasasayang. Hallelujah. So that's how spiritual power carries through tears. Kung totoo ka sa iyong sarili, kung totoo na malambot ang puso mo, kung totoo na dumidependa ka sa banal na espiritu ng kapangyarihan, tiyak, susugod tayo sa kanyang presensya at walang magpapahuli. Amen. So ang isettle muna natin ngayon, that's a preparation, maybe mamayang gabi. Ang isettle natin ngayon is unang-una, we cannot bypass Jesus Christ. Para kumilos ang banal na espiritu sa atin, kailangang establish yung ating relationship sa ating Panginoong Hesukristo. Pinapakinggan nyo ba yung sounds na yan? Sabi niya, I will build my life. Bubuuin ko yung buhay ko. I will put my trust in you. Hallelujah. Pwede ba tayong yumuko? Hayaan natin yung ating sarili na magsalita. Try to recall your past, your presence, your struggle, mga time na parang lumayo tayo sa Diyos, mga time na hindi natin recognize na meron pala sa atin yung kapangyarihan na yan kung nagbigay lang tayo ng panahon to seek His power, His presence. Kung meron man dito ang nag-aalangan patungkol sa kanyang relationship sa ating Panginoong Hesukristo bilang tagapagligtas, mabibigyan kayo ng time to build your life and trust in Him. Maaring tinanggap mo noon, pero hindi mo na ipaglaban. At sa ngayon gusto mong magtagumpay sa pananampalataya na yan. Just renew your relationship kay Jesus Christ. At kung meron man dito ang hindi pa tumanggap kay Kristo, para mabigyan ang Espiritu Santo ng pagkilos, tanggapin nyo na.
kung ang katumbas para maibalik ang relationship na yan ay yung luha, then why? Ba't hindi mo gagamitin para lumuhod, lumapit sa Kanya? Sharabak Sokoroto. Hallelujah. Come on, just pray. Hanggang mabuo yung commitment mo sa Diyos na sasabihin mo, oh, hallelujah. Nakahanda na ang Diyos para palitan yung pusong bato ng laman. Yung pusong batong humaharang para tanggapin yung kapangyarihan ng Diyos. Oh, hallelujah. Let's remember yung katawan ni Kristo, hinayaan niya na ma-crucify para sa iyo. Hindi nagdalawang isip ang Diyos kung paparito ba sa lupa o hindi. Sabi ng Bible, nag-obey. Obedience. He obeyed. Ibig sabihin, ayaw niyang masayang yung buhay mo. Ayaw niyang masayang yung purpose, your destiny. Alam ko, naririnig ng Diyos yung mga iyak ng puso niyo. Dito nararamdaman ko yung presensya ng Diyos. Dito nararanasan ko. Marami pa kayong dapat tanggapin. Pero kailangan ma-settle talaga yung relationship niyo kay Kristo. Glory to your name. Glory to your name.
Thank you, Lord. Yan yung mga luha na hindi nasasayang. Yun yung mga luha na kinokolekta ng Diyos sa botelya. Pag napuno mo yung botelya, that's your anointing, your power. The answer of your prayer. So yung ating katagumpayan sa buhay espiritual ay hindi sa pamagitan ng ating sarili, kundi sa pamagitan talaga ng ating Panginoong Jesucristo at ang banal na Espiritu Santo. Hallelujah. Are you in the point na nasabi nyo na sa Diyos, and I will put my trust in you. I worship you. I will build my life sa pamagitan mo. Hallelujah. What if punta rito yung music team, awitin nga natin yung tayo mismo. Kanina instrumental, ngayon is tayo nga mismo yung umawit doon as we speak our commitment. And then mag-close na tayo. Hallelujah. Yung mensahe ng awit na yan, kunin natin as our prayer. Alam na natin kung kanino tayo dapat mabuhay. I live for you, I live for you. Who? I live for Jesus. I live for God. Tumayo tayong lahat. Sumunod tayo. Samahan natin yung mga worship team. Worthy of every song we could ever sing, worthy of all the praise we could ever bring. Worthy of every breath we could ever breathe, we live for you. Live for you. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever sing. Amen. Worthy of every breath we could ever breathe, we live for you. We live for you. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your love.
Beloved young people, I know you are enjoying the Holy Spirit sanctifying your lives, sanctifying you. Nakita nyo yung sarili nyo before na maaaring maraming pero sa ngayon, makikita nyo na yung sarili nyo with confidence, with joy. Kayo'y lininisan ng Diyos. Kayo'y holy sa harapan ng Diyos. Let's pray. Father in heaven, thank you so much sa ginagawa mo at sa ipinagkaloob mong paggilos sa gawaing ito. Salamat, Panginoon, at pinalangin namin yung tuloy-tuloy na pagkilos at manifestation ng iyong kapangyarihan na kailangan yung mga anak mo, yung mga young people na ito, kailangan talaga ma-transform ng kanilang buhay, ma-empowered para sa ganon. Hindi sila maging talunan, kundi sila ay mananagumpay. Salamat, Panginoon. Apart from you, we can do nothing. And to you alone, all the glory, honor, and praise. Amen. Binabalik ko na sa Amen. Thank you so much, Pastor Peter, for that message and for leading these youth so that they can have at least a transformed lives. So, eksaktong oras natin, 12:00. Apan tayo garud manganen kakabsat, and then we will be resuming at 1:00 later. So, another reminder, ang mga valuables natin, itugot yung kanyayohan yung iba't bati. Be mindful of cleanliness, and we would just like to request as well, di aglid iti call to worship no malam, be ready before 1, nandito na po kayo. So, you are adjourned. Let's go for lunch. Happy lunch! Alright, District 2, kayo po pala ang magagamit mamayang hapon. So, be ready later for 1:00. Diretso na pong kayo, and then we'll give the floor to our speaker. Okay? Again, District 2, kayo po ang magagamit mamayang hapon bago mag-lecture ang ating speaker. Thank you! And Waiwavo team, let's go and have our lunch at the District 6 kitchen.